Kung di mo man makuha ang isang bagay na pinakamimiti mo, marahil sadyang di talaga ito ang nakatadhana para sa'yo. Marahil may mas magandang tadhana ang nakalaan sa buhay mo. Kaya maghintay ka lang at huwag mainip sa pagdating ng tamang panahong inilaan ng tadhana para sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ayoko na talaga. Natatakot na akong bumalik kay na Tito Berto. Ayoko na siya makita kasi nahihiyaan na ako sa kalokohan na ginawa ko. Basta, hindi na ako babalik sa kanila. At iiwas na ako na muling magtagpo yung mga landas namin dahil sa labis na kahiyan na ginawa ko. At wala na talaga akong mukhang may haharap sa kanya. Kaya naman, nang makabalik na kami, pinilit ko na lang talaga na kalimutan ang lahat. Kaya lang, sa tuwing matutulog na ako, laging laman ng panaginip ko si Tito Berto. Lagi ko siya nakikita na masama ang tingin sa akin. Tapos, hinahabol niya ako habang ako naman, tumatakbong takot na takot. Kasi naman, may hawak si Tito Berto na batuta na parang ipapalo sa akin. Kaya yun, takbo lang talaga yung nagagawa ko sa panaginip ko. At sa tuwing malapit na siya, nagigising na ako. Pakiramdam ko tuloy, sobrang laki ng kasalanan ko. Ayoko na talaga. Hindi ko na uulitin ang bagay na yun sa buong buhay ko. Magpapakalalaki na talaga ako. Miguel, anong oras ka uwi bukas? Tanong ni RJ habang andito kami sa lamesa, kumakain ng dala ni Aling Yoli na spaghetti. Maaga siguro, RJ. Siguro pagising mo wala na ako. Bakit mo na itanong? Wala lang, Miguel. Sayang may activity kami bukas. Kung wala sana kaming gagawin, sasama ako sa'yo. Para naman, makarating ako sa inyo. Oo nga, sayang. Di sa susunod na lang, RJ. Sige, sa susunod na lang, Miguel. Pero, teka nga lang. Bakit ganyan ang mga mata mo, Miguel? Stress ka na ba masyado sa course mo? Bakit, RJ? May problema ba? Oo, Miguel. Napansin ko lang. Parang ang haggard mo na ata ngayon. May eye bag ka na, tapos di na pink yung labi mo. Di ka na Disney princess. Baliw. Anong Disney princess ang sinasabi mo dyan, RJ? Siyempre magpupulis ako kaya dapat mukhang pulis. Bawal na yung pink na nguso. Okay. Pero mas bagay sa'yo yung itsura mo nung una kitang nakita. Yung medyo Barbie. RJ, alam mo, susuntokin na kita. Anong Barbie ang sinasabi mo dyan? Sorry na, Miguel. Mukha kasi talagang baklita nung una kitang nakita. Pink ang labi mo tapos ang puti mo pa. Ngayon, parang nasusunog ka na. Okay lang, RJ. Para maiba naman.
Pero teka lang, bakit pala naglinis ka ng kwarto mo? Anong nakain mo? Ah, wala lang Miguel. Gusto ko lang na malinis yung kwarto natin. Ang kalat na kasi. At saka, syempre, nakakahiya kay Aling Yoli. Kung sa bagay, tama ka RJ. Pero ikaw lang naman yung makalat sa kwarto natin, di ba? Ako lang ba? Sorry na. Wika ni RJ. Tapos ito, nakarinig ako ng tao sa labas. Tumatawag siya ng tao po. Kaya lang, bakit parang pamilyar ang boses niya? Miguel, may tao sa labas. May bisita ata si Aling Yoli. Saglit, bubuksan ko lang. Ika ako. Kaya ito, nagtungo na ako kaagad sa may bintana. Tapos sinilip ko. Kaya lang, nakatalikod. Tapos, nakasombrero. Sino kaya to? Kaya naman bumaba na ako sa hagdanan tapos diretso kaagad sa gate. At nang mabuksan ko ang gate, umarap siya bigla sa akin na labis na ikinagulat ko. Miguel, kamusta? Si RJ, andyan ba? Si Tito Berto? Anong ginagawa niya dito? Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Sobrang nahihiya ako. At ito, hindi na ako nakasagot sa tanong niya. Iniwan ko na siya sa labas. Bahala siya sa buhay niya. Buti na lang at tapos na din akong kumain. Kaya ito, sa kwarto na ako dumiretso at inila ko yung pinto. Anong ginagawa niya dito? Bakit siya nagpunta dito? Natatakot tuloy ako at sobrang nahihiya ako. Kasi tila ba naging sariwa sa akin yung gabing isang pagkakamali na ginawa ko. Sobrang nahihiya ako. Tapos nakatitig pa siya kanina sa mga mata ko. Ano ba ito nangyayari? Ayoko ng ganito. At ito na nga, may kumakatok na sa pintuan. Kaya binuksan ko kaagad. Buti na lang at si RJ ang kumakatok. Dumiretso pasok siya sa kwarto. Habang yung mga gamit ni Tito Berto, ipinatong niya muna sa kama niya. Miguel, okay ka lang ba? Ano nangyayari sa'yo? Oo naman, RJ. Okay lang ako. Medyo inaantok kasi ako. Kaya hihiga muna ako. Ganun ba? Sige, mahiga ka muna. Tsaka, dito pala matutulog si Tito Berto. Sige, Miguel. May iwan na muna kita. Hindi na ako nakasagot. Kasi, lumabas na din kaagad si RJ. Ibig sabihin pala, mananatili siya dito buong magdamag. Natatakot ako. Baka pagalitan niya ako. Paano kung isumpahan niya ako dahil sa ginawa ko? Paano kung bugbugin niya ako? Ang kulit ko kasi. Sana pala di ko na lang ginawa ang bagay na yun. Bakit ba kasi naging marupok ako? Bakit ba di ko napigilan ang bugso ng damdamin ko? Habang nakahiga ako, may kumakatok na naman. Kaya ito, bumangon ako at binuksan ko ang pintuan. Baka kasi si RJ na naman eh. Nakalakasi. Kaya lang pagbukas ko, dumiretso pasok agad sa kwarto ko si Tito Berto. Na di ko napigilan. Nagulat talaga ako kasi diretso pasok talaga siya. Napatakbo na lang talaga ako sa kama ko. Sabay takip ng kumot. Ano to? Tago-taguan? Ako ba antayan, Miguel? Hahanapin ba kita? Wika ni Tito Berto. Hello, nakakainis. Di naman ako nakikipagbiruan.
Bahala siya sa buhay niya. Ayoko siya makita at makausap. Nahihiya talaga ako. Habang nakatakip ako ng kumot, may naupo sa tabi ko dito sa kama ko. Kinabahan talaga ako na parang sasabog ang puso ko. Miguel, magpakita ka na. Samahan mo naman akong kumain sa labas. Umalis si RJ. Sinundo ng mga kaeskwela niya. Dali na. Huwag ka nang magtago. Ay naku. Si RJ, bakit ba siya umalis? Nakakainis. Naiwan tuloy ako kasama si Tito Berto. Pero ayoko, nahiya ako. Di talaga ako nasagot. Kunwari wala akong pakialam kaya lang may biglang humila sa kumot ko. Nakakainis. Bangon na dyan. Para kang bata na nagtatampo. May nagawa ba akong masama, Miguel? Alam mo, may pasalubong ako sa'yo. Kaya bumangon ka na dyan at samahan mo akong kumain sa kusina. At eto na nga, kahit ayoko, wala akong nagawa kasi naman binuhat ako bigla ni Tito Berto. Diyos ko, ginawa niya akong isang sakong bigas diretso sa kusina. Yung kahit ayoko, wala akong nagawa. Gusto ko tuloy magtago sa ilalim ng lamesa. Kaya lang, nakita ko yung nilupak. Nagutom tuloy ako. Masarap kasi yun eh. Namiss kita, Miguel. Huwag ka nang maharte. At kung iniisip mo yung nangyari, hindi ako galit. Nagustuhan ko naman yun. Kaya, bati na tayo. Hala, seryoso ba si Tito Berto? Kaya lang, nakakahiya pa din talaga yung ginawa ko. Pero kung nagustuhan niya pala yun, pwede kaya ulit? Ay, teka, ayoko na. Hindi ko na ulitin yun. Promise.